Magsiupo po ang lahat. Good morning po sa ating lahat. Pakibati po yung katabi natin na Blessed Sunday to you. Isa sa mga paboritong kinakanta sa video okay ay yung kantang Isang Linggong Pag-ibig. Tama ba yun? Ay, hindi yata. Ibang kanta pala yung nasa isip ko. Basta yung sabi niya na, O tukso, layuan mo ko. Iba pala, ibang kanta yon. Sorry, hindi ko panahon. Pero, sa totoong buhay, hindi enough yung sabihin na, O tukso, layuan mo ko. Kasi alam natin na yung tukso, hindi agad-agad umaalis yan. Ang tukso, very aggressive yan. Ang tukso, very persistent yan. Ang tukso, na galing sa dyablo, at yung dyablo na yan, matalino. Kaya nga kung basehan lang natin ay sarili nating kakayahan, pagsigawan natin, nalayuan mo ko, ay mukhang hindi natin kakayanin. Kasi yung ating babalikan, yung unang pagbasa, yung ating ibanghelyo, talagang very deceiving ang gawa ng dyablo. Alam niya kung paano niya tayo atakihin. Alam niya kung ano yung inner desire natin. Alam niya yung mga cravings natin. Alam niya yung mga kahinaan natin. Sa unang pagbasa, sila Adan at Eva, di ba, napakaganda na ng sitwasyon nila. They were in paradise. They have everything. Pero they wanted more. Lalong-lalong pang-aakit nung ahas, sinabi niya na, hindi naman kayo mamamatay kapag kinain nyo yan eh. Magkakaroon pa kayo ng pag-unawa. At para kayong magiging Diyos. Isipin nyo na lang, no? Kung gano'n yung sasabihin sa atin, oh, kainin mo lang yan, magiging parang Diyos ka. Siyempre, very enticing, very appealing. So, kumain sila. And they fell into sin. Sa ating Ebanghelyo, 3 beses na nag-attempt yung dyablo kay Jesus. At alam niya yung craving ni Jesus. 40 days, 40 nights, walang pagkain. Kaya alam niyang gutom na gutom si Jesus. Kaya ngayon yung unang atake niya. Kung totoong Diyos ka, turn this stone into bread. Kasi nga alam kong gutom ka. Sige na, mag-magic ka. Siyempre, mag-mirakulo ka na para makakain ka. Pero sinagot siya ni Jesus, nasusulat, that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Sabi ng dyablo, aha, gagamitan mo ako ng nasusulat, gagamitan mo ako ng scripture. Kaya yung pangalawa, di ba, yung second temptation ng dyablo kay Jesus, ang sagot din ng demonyo sa kanya, di ba, nasusulat din. See how intelligent the devil is. Nagbabasa rin pala siya ng Biblia. And it was used to tempt Jesus to fall into sin. Sabi niya, no? Di ba nasusulat din? Kaya, binalikan siya ulit ni Jesus. It was also written, you shall not test, you shall not put the Lord your God into test. Hindi pa rin siya nagpatalo. Third temptation, o lahat na yan, ibibigay ko sa iyo. Just kneel in front of me and worship me. And then Jesus once again used the scripture to rebut the temptation of the devil. And umalis ang demonyo. Pero hindi pa yan nag-give up. We know already the story. Pagkatapos nito, babalikan si Jesus nung mga panahon na naghihirap siya. Sabi niya, okay, ito na yung pagkakano para takasan lahat ng mga paghihirap na yan. But later on, sabi ni Jesus, no, hindi. I will suffer because I want to show that there is a love that can conquer everything. Mga kapatid, dito pinapaalala sa atin, unang-una, na yung kalaban natin matalino. Alam lahat, kahit yung pinaka malalim na sikreto
at kagustuhan ng ating mga puso. Kaya nga babalikan natin yung mga pagkakataon na nagkasala tayo, yun yung mga pagkakataon na hinang-hina tayo. Balikan ninyo, no? Just look back. Yung mga time na lonely ka, alone ka, yung mga time na wala kang pera, yung mga time na nagugutom ka, yung mga time na inggit ka, yung mga time na you are very fragile at doon dumadating yung demonyo, sabi niya, ito na yung pagkakataon ko. Sige na, wala kang pera, di ba? Kumupit ka na. Wala nang nakakita. Mangurakot ka. Magsugal ka. O di ba, lonely ka? O ito na, ang dami noon. O, mag-chat ka na sa iba. See, these are the times na dumarating yung tukso. Ito yung mga time na mahina tayo at doon lalapit dahil alam ng demonyo kung paano siya magbigay ng patibong. And we know already that when the devil comes, ang temptasyon very enticing. Di naman yan magbibigay ng temptasyon na, ay, yan lang yung offer mo, yan lang, di naman kaaya-aya. Hindi eh. When the devil comes, he uses deception. Talagang kala mo maganda. Kala mo kaaya-aya. But then later on, kapag kumagat ka, alam mong pagsisisihan lang pala. So, sabihin natin, kung matalino pala siya, kung magaling pala siya, kung alam niya lahat ng nararamdaman natin, ng kahinaan natin, hindi natin kaya. Kaya natin. But not because of our own strength. Hindi dahil sa kakayan natin, pero kapag tatakbo tayo, kakapit tayo, lalapit tayo sa Diyos, kay Jesucristo, na kinaya lahat ng pagsubok at attempt ng demonyo, no? 'Di ba? Human as we are, hindi natin kaya kasi nga mas superior yung demonyo. But when we cling to God, who is the most powerful above everyone else, above anyone else, kakayanin natin. So yun yung logic, no? Mahina tayo. Tingnan mo si Adan at Eva, they fell into sin. Tayo, we also fall into sin. Pero kapag lalapit at kakapit sa Diyos, makakaya natin ang attempt ng demonyo, ng kalaban, ng diablo. So, yun pala yung logic. Mahina tayo kung kumpara sa kapangyarihan ng mga supernatural beings. Kasi nga, mga fallen angels. Pero kapag kumapit tayo sa Diyos, wala yan. Walang ibubugay yung mga yan. So, hindi sapat na sabihin mo, o tukso, layuan mo ko. Dapat, o tukso, layuan mo ako dahil kasama ko at kumakapit ako sa Diyos. That's why when you witness an exorcism, they always invoke the name of Jesus. Stay away from me in the name of Jesus. Kasi nga, mas makapangyarihan si Jesus. And what's sad, my dear friends, when we fall into sin, ang mas mabigat pa na kasalanan ay when we cause other people to sin. Kung balikan natin yung unang pagbasa natin, di ba ang unang inattract si Eva, kumain, kumagat. Tapos kumuha rin siya, pinakain niya sa asawa niya kay Adan. And when we read the scripture, we fall into sin even more when we tempt other people to fall into sin as well. Kapag tayo na mismo yung daan ng iba para magkasala, when we use our logic, di parang tayo na rin yung kasama ng demonyo. Kapag tayo nagsasabi na okay lang yan, walang nakita, once lang naman yan, okay lang yan, may ka na ng tawad sa Panginoon in your own prayer. Di ba? May mga ganyan tayo Okay lang yan. Minsan mo lang naman nagawa. Okay lang yan. Mas makasalanan naman yung kapitbahay natin. Okay lang yan. When we do that, when we tolerate the mistake of other people, when we cause them to fall into sin, mas malala po iyon.
Kasi nga parang ahas tayo. Kaya sinasabi natin minsan, di ba, ahas ka. Kasi nga, we deceive other people and we cause them to fall into sin. Instead of becoming like that, ang hamon para sa atin ay ito. Kapag nagkasala or kapag nandyan yung pang-akit ng demonyo, titigil sa atin dahil alam natin kung saan tayo kakapit at tatakbo. And when we see other people, our brothers and sisters, committing sin, we should be tayo maging daan para magkaroon ng pagbabago sa buhay nila, nang sa gayon din, yung mga taong nakapaligid sa kanila ay magiging maayos din ang buhay. So in the end, yes, ang kalaban ay matalino, malakas, alam yung mga nangyayari sa mga cravings ng puso natin. But this should not discourage us kasi alam natin na may panlaban tayo na mas malakas sa Kanya. Sana ngayong panahon ng Kwaresma, mahanap natin yung lakas na iyon. Yung lakas na hindi agad-agad kumakagat sa patalim kapag nahihirapan. Yung lakas na harapin lahat ng mga pagsubok, hindi tumatakas. Lakas na naniniwala na mas makapangyarihan pa rin ang pagmamahal kaysa sa panandaliang pang-akit na inilalatag sa atin ng kalaban. My dear friends, we have the best na sandata kapag nariyan ang dyablo na nang-aakit sa atin. Always invoke the name of God, the name of Jesus, believe in Him. Sabihin natin, tukso, layuan mo ko dahil kasama ko ang mas makapangyarihan sa iyo na si Hesus Kristo. Amen.